Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Martes sa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Sabi ng Ebanghelyo, si Jesus ay inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain. Kakaiba sapagkat ang mga pariseyo, ang grupo ng mga tao na tinutuligsa ni Jesus dahil sa kanilang maling pamamaraan ng pagsamba, maling pamamaraan ng pagpapakita ng kung ano ang ibig sabihin ng banal. Itong mga pariseyong ito na tinutuligsa ng ating Panginoon ay madalas humahanap ng mali sa salita at gawa ni Jesus. At ang Ebanghelyo ngayon ang isang malinaw na halimbawa na hindi sincere, hindi taos-puso ang pag-anyaya ng pariseyo kay Jesus, sapagkat sa katotohanan, ang pag-anyaya para kumain ay upang hanapan lamang ng mali si Jesus. At napakahirap kapag ganito ang sitwasyon. Yung tipong aanyayahan ka para kumain, pero hahanapan ka ng mali. Yung aanyayahan ka para kumain, pero kakausapin ka sa kung ano ang gustong mangyari ng nag-anyaya sa iyo. Para bang tinatrap si Jesus sa pagkakataon na yon na siya ay inanyayahan upang kumain. At may nakita agad ang pariseyo na sa tingin nila mali, hindi dapat sa naging pagkilos ni Jesus sa pagkain. Napuna nila na si Jesus ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay. Ritual na panlabas na para sa kanila mahalaga. Pero ano ang sabi ni Jesus sa pagkakataon na yon? Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, matinding salita mula kay Jesus. Minsan, kailangan maging matindi ang pananalita para mabigyang diin ang punto na nais ituro. At ganito si Jesus sa harap ng mga pariseyo. Kayong mga hangal. Tinatawag ni Jesus na hangal ang mga pariseyo na panlabas lamang ang pinahahalagahan at tinitignan at hindi ang kalooban. Mahilig silang mag-project ng image na mabuti, banal sila, pero sa kalooban, punong-puno ng inggit, galit, sama ng loob. Kaya ang paalaala ng Ebanghelyong ito sa atin ay huwag tolaran ang halimbawa ng mga pariseyo, sapagkat si Jesus mismo hindi gusto ang kanilang pamamaraan ng pagsunod sa batas. Si Jesus mismo hindi gusto ang ipinapakita nilang panlabas na kabanalan, sapagkat para kay Jesus ang lahat ay pagpapaimbabaw, pagpapanggap, at pagkukunwari lamang. Kaya
hingin natin sa Diyos ang biyaya na sa ating pagsisikap na gawin ang kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin, gawin natin ito ng taos-puso at hindi upang mapansin, maparangalan, mapasalamatan, at makilala. Amen.